Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Grade 5, Second Periodical Examination Reviewer in EPP AFA 5. Alin ang sistema ng pag-aalaga ng manok na nagpapahintulot sa mga ito na malayang makapaghanap ng pagkain sa damuhan o bakuran? B. Free-range system. Kapag ang isang manok ay may pantal sa balat at unti-unting nalalagas ang balahibo at humihinto sa pangingitlog, anong sakit ang maaaring taglay nito? B. Foulpox. Napansin ng tagapag-alaga na matamlay, hindi kumakain at malabnaw ang dumi ng mga manok. Ano ang tama niyang hakbang? B. Maghinala ng posibleng sakit at agad na aksyonan. Alin ang mas tugma sa likas kayang pag-aalaga ng manok? B. Gamitin muna ang halamang gamot upang hindi makasama sa kalikasan. Ano ang pinakaangkop na slogan para sa pangangalaga ng manok sa paraang may malasakit sa kalikasan? C. Likas na alaga, ligtas na kalikasan. Bakit kailangang maaliwalas at may sapat na hangin ang kulungan? B. Para maiwasan ang sakit at manatiling malusog ang mga manok. Ano ang tamang paraan ng paghawak sa dumi ng manok upang hindi makapinsala sa kapaligiran? C. Gawing pataba sa pamamagitan ng compost. Kapag may naipong dumi malapit sa pakainan, ano ang nararapat gawin? C. Linisin agad upang maiwasan ang sakit. Nais ng mag-aaral na malaman ang tamang oras ng pagpapakain upang tumaas ang bilang ng itlog. Ano ang kanyang ginagawa? B. Ikukumpara ang dami ng itlog base sa oras ng pagpapakain. Alin ang pipiliin ng isang magsasakang sumusunod sa organikong pamamaraang pag-aalaga? C. Organikong pakain. Kung gagawa ng mini poultry project sa paaralan, ano ang pinakamahalagang ilagay sa plano? C. Disenyo ng kulungan, schedule ng pakain at pamamahala ng dumi. Ano ang dapat gawin bago hulihin ang mga manok para anihin?
B. Itigil muna ang pagkain at tubig para madaling mahuli. Bakit kinakailangang i-grade at ayusin ang mga itlog bago ibenta? B. Para malaman ang kalidad at maayos ang pagpepresyo. Nakita ng mag-aaral na mas tumatagal bago masira ang itlog kapag nakalagay sa tuyo at malamig na lugar. Ano ang ipinapakita niya? C. Tamang paglalapat ng natutunan tungkol sa imbakan. Alin ang senyales ng mababang kalidad ng itlog? B. May bitak at may tagas. Aling ahensya ng gobyerno ang namamahala sa kalusugan ng mga hayop at naglalabas ng patakaran laban sa pagkalat ng sakit? B. Bureau of Animal Industry o BAI. Ano ang tawag sa paraan ng pag-aalaga kung saan nakakagalaw ng malaya ang mga manok at nakakahanap ng natural na pagkain? B. Free-range system. Anong uri ng maliit na poultry ang mabilis magparami at magbibigay o nagbibigay ng maliliit na itlog? Pugo o quail? Aling sakit ang nagdudulot ng pantal at maaaring magpahinto sa pangingitlog ng mga manok? B. Foulpox. Ano ang tawag sa gawain kung saan ginagawang pataba ang dumi ng manok sa halip na itapon? B. Pagko-compost. Ang layunin ng animal production ay makagawa ng mga produktong tulad ng karne, gatas at itlog para sa dagdag kita ng pamilya. Tama. Ang Department of Agriculture ay may tungkuling magsagawa ng bakuna at pananaliksik para maiwasan ang sakit sa hayop. Tama. Sa intensive system, ang mga manok ay malayang nakakalabas at kumakain sa damuhan. B. Mali. Ang pugo ay inaalagaan dahil mabilis magparami at nagbibigay ng maliit ngunit maraming itlog. Tama. Ang fowl cholera ay hindi nagmumula sa maruming kapaligiran kaya hindi kailangang maglinis ng kulungan. B. Mali.
Ito ang tawag sa pag-aalaga ng mga hayop na may pakpak at nangingitlog. B. Poultry production. Ito ang lokal na batas ng barangay para sa kalinisan at kaligtasan ng kulungan ng mga alagang hayop. B. Barangay Ordinance. Pinagsamang katangian ng free range at intensive na paraan ng pag-aalaga ng manok. B. Combination system. Uri ng poultry na madalas ihain sa mga handaan tulad ng Pasko at pista. B. Pabo o turkey. Sakit ng manok na may kaugnayan sa maruming paligid at maaaring kumalat kung hindi wasto ang pamamahala ng dumi. B. Fowl cholera. Ito ang sistemang nagpapahintulot sa mga manok na kumain ng damo at insekto habang nakakagalaw ng malaya sa bakuran. B. Free-range system. Ito ay pinagsamang paraan ng libreng paggalaw at kontroladong feeding upang mapataas ang produksyon. B. Combination system. Ito ay sangay ng agricultural production na tumutukoy sa pag-aalaga at pamamahala ng mga hayop, pangkabuhayan gaya ng manok, pugo at pabo. B. Poultry production. Ito ay pinapatupad ng lokal na pamahalaan upang masigurong malinis, maayos at hindi nakakaperwisyo sa komunidad ang pag-aalaga ng hayop. B. Barangay Ordinance. Alin sa mga ito ang ginagamit upang pigilan ang pagkalat ng sakit sa manok sa pamamagitan ng malinis na kulungan at tamang pagtatapon ng dumi? B. Waste management. Ito ay klase ng poultry na madalas inaalagaan para sa espesyal na handaan at malaki ang timbang kapag inani. B. Pabo o turkey. Ito ay makukuha kapag ang manok ay nakatira sa maruming kulungan at nababasa ang pakainan at inuman. B. Fowl cholera. Ito ang batas mula sa Department of Agriculture na nagbibigay ng gabay para sa ligtas at maayos na pag-aalaga ng hayop.
B. DA Ordinance. Ito ay uri ng hayop na kasama sa poultry na kilala sa mahabang leeg at malakas humuni. C. Gansa or goose. Ito ay sakit na maaaring makuha ng manok mula sa maruming paligid at maaaring magdulot ng pagbaba ng produksyon. C. Fowl pox.